Well, sumusobra na talaga yung mga inchik, no? Ang aggression na pinapakita nila sa West Philippine Sea, even if resupply mission lang sana yon, is parang pambabasos na sa sovereignty ng Pilipinas. Kinundena ng mga kongresista ang panibagong agresyon ng China laban sa Pilipinas sa karagatan malapit sa Ayungin Shoal na bahagi ng West Philippine Sea at teritoryo ng Pilipinas. Isang Philippine Navy service member ang naputulan ng daliri at 6 na iba pa ang nasugatan kasunod ng banggaan ng Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal, araw ng Lunes, June 17. Nangyari ito matapos magpatupad ang China ng no trespass rule sa inaangkin nilang karagatan. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, mas kailangan ng matinding hakbang ng Pilipinas kaugnay nito. Tiniyak din ng kongresista ang pagsusulo ng mas malaking pondo para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa susunod na taon. Ang mga ahensyang ito ang nagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, lantaran na ang ginagawang pananakot ng China. Dagdag pa nito, dapat tapatan din ng Pilipinas ang no trespass rule ng China. Ito obvious na hindi na ito pangbubuli. Pananakot na talaga itong gagawin nila, no? At ginagawa nila, no? Kapag sila ay pumasok o nag-trespass sa ating teritoryo, dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila. Dahil isang pagpapakita ito ng pagrespeto sa ating mga pulisiya at ating batas dito sa ating bansa. Samantala, kung ang dating Defense Secretary na si Orly Mercado ang tatanungin, panahon na para gumanti ang Pilipinas sa mga pag-aagrabyado ng China. Anya, dapat ipakita rin ng Pilipinas na ipinagtatanggol ang teritoryo nito laban sa agresyon ng China at hindi lamang umasa sa mga kaalyadong bansa. Dapat ang sagot natin diyan, tit for tat din. Meron tayong mga sektor sa bayan natin, natatakot na, bakit lang, baka girahin tayo, kaya ba natin ng China? Bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin tayo lalaban? Kumuha tayo ng water cannon at gawin natin yung tubig ng Pasig River, yung maruming tubig. Yung bomba natin, tignan natin kung di puro galis ang mga Chinese Navy nila. Dagdag pa nito, dapat ding patatagin o ayusin ng BRP Sierra Madre ang barkong sinadsad sa Ayungin Shoal ng Philippine Navy noong 1999 para magsilbing tirahan ng mga sundalo at bantayan ang ating teritoryo. Nagpahayag naman ang pangamba ang Estados Unidos sa posibleng mas malalang pangyayari sa West Philippine Sea. Kinundena rin ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder ang provokasyon ng China. Kasabay nito ang muling pagdidiin sa commitment ng Estados Unidos na suporta para sa kaalyadong bansa. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.